Good morning guys and welcome to MGR Goat Farmer TV. And today, pag-uusapan natin ano ba ang mga dapat mong alamin bago ka magsimula ng goat farming business. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. And please hit the notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong ina-upload na video. Tara! Okay guys, so magbibigay lang ako ng mga information kung ano ba ang mga dapat nyong alamin bago magsimula ng goat farming business. Number 1, food supply. Tingin mo ba sa lupa na iyong pagmamay-ari? Kaya ba nitong i-sustain ang damo na kailangan ng ating kambing? Kung wala ka naman lupain, kaya mo bang mangumpay, magsakate para may pagkain sila? Meron ka bang mabibilhan ng silage or feeds para maipakain kapag nagtag-ulan? Disclaimer lang guys ha, pwede po kahit hindi tayo magpakain ng feeds. Kaya po kasi tayo nagpapakain ng feeds dahil hindi lahat ng nutrients ay nakukuha sa damo at legumes. Ang feeds ay nakakadagdag sa body maintenance, reproduction, pregnancy and production of product such as meat and milk. Ngayon, kung sa tingin mo, kaya mo nang i-sustain ang pagkain nila, ito ang pangalawa na dapat mong alamin bago magsimula. Goat farm management. Napaka-importante nito guys kasi ang kambing ay parang tao rin. Para masiguro ang kanilang kalusugan, importante na meron silang masisilungan kapag mainit at tag-ulan ang panahon. Hindi naman pwedeng itali natin ito basta-basta sa bakuran. Pero pwede rin naman. Pero huwag ka magtataka kung ito'y maging sakitin at mamatay. Kung wala kang bakanting lote, pero meron kang maliit na bodega, sabi nga, basta gusto, may paraan. Halimbawa nito guys, meron siyang maliit na bodega at gusto niya mag-alaga ng kambing. Basta lagi lang natin i-maintain ang kalinisan, mahirap na mapagalitan ni Mrs. Paglalagay ng goat fencing o pabakod. Dapat meron tayo nito guys, para ma-ensure natin na malayo ang kambing natin sa mga predator tulad ng ahas at tao. Bakit ko nga ba ginawang halimbawa ng predator ang tao? May mga tao kasi na hindi lumalaban ng patas. Alam niyo naman siguro ang ibig kong sabihin. Kasama na sa goat management ang pagmamonitor sa pagpupurga at pagtuturok ng vitamins. Kung wala kang idea, pwede kang umattend ng goat tracing seminar. Marami na po ito sa YouTube. Ngayon, kung meron ka ng paglalagyan ng kambing, ito naman ang ikatlong dapat mong alamin bago bumili ng kambing. Number 3. Ano ba ang target product na gusto mo? Gusto mo ba ang dairy goat business? Well, ang dapat mong bilhin ay saanin or Anglo-Nubian. Kasi ito ay marami mag-produce ng milk. Kung magpo-focus ka naman sa slaughter, dapat ay triple way cross. Ito ay yung Boer and Anglo, or kilala dito sa Pilipinas na kung tawagin ay Boang. Kung gusto mo naman mag-breed ng mga malalaking kambing tulad ng full blood at pure breed na Boer, ay doon ka bibili sa kilala. Marami ngayon ang budol, kaya mas mabuting magtanong muna sa marunong kumilatis. Kung alam mo na ang target product mo, ito ang ika-4 na dapat mong alamin bago magsimula. Number 4. Target market. Sa panahon ngayon ay madali nang ibenta ang kambing dahil sa tulong ng social media. Siguraduhin mo lang na totoo at nasa tamang presyo ang ibinibenta mo. Alagaan mo ang iyong pangalan. Mahirap mawala ang tiwala ng taong bayan. At lagi mong tatandaan, huwag mo nang subukang kumita sa maling paraan. Dahil darating ang araw, sisingilin yan sa iyo sa masakit na paraan. Kung alam mo na ang target market mo, ito ang ika-5 at last na dapat mong alamin bago ka magsimula ng goat farming business. Number 5. Gusto mo ba talaga mag-alaga ng kambing? Napaka-importante nito guys. Itong question na ito. Huwag kang magmamadali. Tanungin mo muna ng paulit-ulit ang sarili mo.
Gusto mo ba talaga o baka naman naengganyo ka lang sa narinig mo na malaki ang kitaan sa pagkakambing? Tama naman. Pero pag pinasok mo ito, dapat handa kang mahirapan at laging mag-amoy kambing. Paano ka ba nasabing malaki ang kitaan sa pagkakambing? Okay, sige guys, magbibigay ako ng basic computation ha. Bumili ka ng 10 upgraded na inahin. Pambilhin mo yung buntis. Meron ka na mabibili nito na quality sa halagang 8,000 ang isa. So kung 10, 80,000. Tapos bumili ka ng backling. Pag sinabi natin backling, barako ito na maliit pa. Sabihin natin na 4 to 5 months. Pag bumili ka ng pure breed, nagkakapresyo ito ng 18 to 30,000. Pag bumili ka naman ng full blood na boar, nagkakalaga ito ng 30 to 65,000. Depende yan sa quality tsaka sa kulay. Ewan ko ba, ngayon nahimaling na yung mga tao sa mga kulay. Bakit nga ba backling yung bibilhin natin? Bakit hindi yung sumasampa na? Kasi nga guys, yung binili natin 10 is buntis na. No? So sabihin natin, in 5 months, yan ay pwede na ulit sampahan. Kasi halimbawa, binili natin siya ng buntis. In 2 to 3 months, aanak na. So sabihin natin 3 months. Last preparation niya na another 3 months. So total of 6 months. So kung yung binili mong backling is 5 months old, plus 6 months, so magiging 11 months old na siya. Pwede na yung sumampa. Sabihin na natin guys na pure breed ang iyong binili, 18,000. So total of 98,000. 80,000 yung 10 inahin, and then 18,000 yung backling. Total of 98,000. Yan po ang inyong starting na puhunan. Sa loob ng 2 years guys, nanganak ang ating kambing ng 3 beses. So sabihin na natin, sa unang anakan, yung 10 inahin mo ay manganganak ng 15. Bakit 15? Ito guys ay assumption ko lang ha. Halimbawa, yung 5 kasi ay nanganak ng tigda-2. Then yung 5 ay nanganak ng tig-isa. So total of 15. So kung 3 beses nanganganak ang kambing, kaya nito mag-produce ng 45 heads sa loob ng 2 taon. Itong 10 inahin. Okay? Plus yung unang inianak niya ng 15, sabihin mo na 7 doon ay babae, manganganak na rin po ito sa ikalawang taon ang iyong pag-aalaga. So, sabihin mo ng 45 heads, plus yung 7, nanganak pa ng tigisa. So, sabihin natin na 52. I-plus mo ngayon yung 10 inahin mo, tsaka yung isang binili mo ng una na backling, so total of 63 heads. Imagine mo lang guys, ibenta mo lang yan sa napakamurang halaga, 5,000. So, magkano ang aabutin? 310,000. No? So, yung puhunan mo na 98,000, ang kinalabasan niya sa loob ng 2 years is 310,000. Pero yan guys is basic computation lang. Okay? Kasi meron po tayong tinatawag na profit and loss. So, pag sinabi po natin na profit and loss, halimbawa sa loob ng 2 years, ibinenta mo na lahat ng kambing mo. As in lahat-lahat. Ikakaltas mo doon lahat ng mga ginastos mo. Pabahay, vitamins, feeds, gas, bumili ka ba ng silage, etc. Lahat ng mga nagastos mo. And then, doon mo pala makikita yung net income mo. Pag sinabi natin net income, kaltas na po doon lahat. Okay? Ito ang matitira. Yun ang net income mo. Okay? So, imagine mo na lang, sa una, huwag ka muna magbenta, tiis-tiis muna, hayaan mo yung pera mo na naglalakad. Ibig sabihin is floating pa lang. After 5 years guys, napakabilis ng panahon. So kung magpuhunan ka ng 98,000, ay bawing-bawi mo yun sa loob ng 5 years. Hindi lang triple. Okay? Trust me. Guys, ito, additional ko na lang to para ay dagdag information, no? Kung kayo po ay mag-start ng goat farming business, ay yung naaayon lang po sa ating budget. Huwag tayong mangungutang ng malaki para dito kasi ito po is hindi siya biglaan na kita ka na agad sa loob ng 6 months. Hindi po ganun. Ito po ay it takes time. Kailangan po dito is tiyaga. Tiis. Hayaan mo nang lumulutang ang iyong pera. Huwag mo muna i-mindset yung kita. Hayaan mo munang pagapangin. Palaguin yung pera mo. Okay? So, sana nakatulong ako guys kahit na napakasimple lang ng aking binigay na information. At tuloy-tuloy lang tayo, laban lang sa hirap.
ng pangungumpay, lalo na ngayon, magtatag-init na. Huwag kakalimutan guys ha, ingatan natin ang mga kambing. At ang pinakamahalaga ay ingatan natin ang mga sarili natin. Aanhin natin ang pera at ang kambing kung tayo naman ang magkakaproblema. Okay? Maraming pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam!